Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Amelia, 66 anyos at kasalukuyang nakatira sa Pasig. Paborito ko ang programa nyo, lalo na't hindi naman ako mahilig manood ng telebisyon at lalong hindi ko gamay ang pag-i-internet. Gusto ko sanang ibahagi ang isang kabanata ng buhay ko na hindi ko akalaing mararanasan ko. Nakapagtapos ako ng abogasya, pero panandalian ko lang nagamit ang propesyon ko dahil kinailangan kong magpahinga ng maaga mula sa pagtatrabaho. 28 anyos ako noon nang magpakasal kay Frank. Isa siyang magaling at masipag na negosyante. At dahil tradisyonal na pamilya ang nais niya, napilitan akong isakripisyo ang sarili kong karera alang-alang sa gusto naming buuing pamilya noon. Nabiyayaan kami ng 2 anak, sina Luis at Carissa. At sa loob ng ilang dekada, itinuon ko ang aking atensyon sa pag-aasikaso sa aking pamilya. Kahit kailan ay hindi ako nawala sa kanilang tabi. Lahat ng kanilang pangangailangan at mga suliranin ay ginagawang ko ng paraan. Tony, naniniwala naman akong sulit ang sakripisyong ginawa ko dahil naging maayos ang pamumuhay namin. Higit sa komportabling pamumuhay ang meron kami. At ang mga anak ko ay profesional na ngayon. Si Luis bilang arkitekto at si Carissa bilang dermatologist. Anong oras na ba? Naku, malilate na pala ako. Oo. Dahan-dahan sa pagkain, Luis. Late na pala ako, ma. Napasarap yung kain ko ng tanghalian. Isa ka na nga lang dumalaw dito, nagmamadali ka pa. Ano ka ba, Frank? Dito naman natulog si Luis kagabi, ah. Ikaw, Carissa, huwag mo sabihin nagmamadali ka rin. Hindi naman pa. Mamaya pa yung schedule ko sa clinic. Mabuti naman kung ganon. Di katulad ng kuya mo, palaging nagmamadali. Ma, I'm so sorry. Thank you sa masarap na tanghalian pero I have to go. Dalawang meeting ko today tapos susunduin ko pa sa airport yung mag-ina ko. Ay, sige lang anak, walang problema. Pa, alam mo namang love kita but I have to go. Sige na. Pa-renovate na natin tong bahay. Sabi ko sa'yo, sagot ko na. Lumayas ka na, Luis. Carissa, bye. Bye kuya, ingat. Amelia, naplansya mo na ba yung paborito kong polo na asul? Asul? Alin doon? Napakarami mong polo. Yung long sleeves, asul. May maliit na palamuti sa bulsa sa dibdib. Yun ba? O sige, mamaya hanapin ko. Sige, paki na lang ha. Gusto kong isuot yun mamayang hapon eh. May lakad ka? Magkikita lang kami ni paring Domeng. Yung ninong nito si Carissa. Oy, ang tagal ko na pong hindi nakikita si Ninong. Siguro may ilang taon na rin. Nagpunta kasi siya ng Amerika. Kakauwi lang nung nakaraang linggo. Huwag kang mag-alala. Sisingilin ko siya mamaya. Parang dapat nga pa ako magregalo kay Ninong eh. Matanda na rin siya eh. Kasama ba niya ang asawa niya? Hindi. Kami lang. Naiwan nata sa Amerika si Kumaring Greta. Sayang naman. Kaya pakihanap, Amelia ha. Alam mo naman si Domeng. Mayabang, lalo na pag galing Amerika. Kaya dapat mamahalin ang suot ko. Sige.
Ay, ako rin pala ma. Kaya pala ako sumadya dito. Hahanapin ko rin pala yung isa kong formal dress. May convention kasi kami napupuntahan at merong isang araw na dapat naka-formal dress kami. Alam ko naiwan ko yun dito sa bahay eh. O, sige. Sisilipin ko rin mamaya. Ano ba naman yan? Puro kayo utos sa kapatid ko. Alice? Tita Alice? Oh, Alice, maupo ka na't kumain. Ay, hindi. Sige lang. Tapos na ako. Dumaan lang ako para kumustahin ng kapatid ko. Kaya sige na, dalian yung magsikain at magkukwentuhan pa kami. Ikaw talaga. Oh, ate tsaa. Salamat. Bakit ka nga pala napasyal? Wala. Gusto lang kitang dalawin talaga. Talaga? At tiyayain. Sinasabi ko na nga ba't may pakay ka? Makinig ka lang. Gusto ko kasing magpunta ng Palawan. Matagal ko nang pangarap yun, di ba? Awa ng Diyos naman, yung anak kong kuripot naisipan din akong regaluhan ng bakasyon grande. Kaya sumama ka na. Puro mga babae lang tayo. Ako, ikaw, yung pinsan nating si Olga, tsaka yung kumari kong si Yoli. 1 linggo lang. 1 linggo? Ay nako, hindi ako pwede ng ganun katagal. At bakit, Aber? May trabaho ka ba? Wala naman, di ba? Hindi ko pwedeng iwan si Frank ng mag-isa ng 1 linggo. Walang alam yun sa bahay. Pati nga mga damit nun hindi alam saan nakalagay. Sus, may naman ate. Kailan ka huling umalis dito sa bahay mo? Nagbabakasyon naman kami mag-anak. Saan? Sa tabi-tabi? Nung nagpunta naman kayo ng ibang bansa hindi naman bakasyon yun. Ginawa ka lang PA ni Frank, di ba? PA? Anong PA? Assistant, ganyan. Pero dekada na ata nung huli kang nakatikim ng dagat. Aminin mo. Oo nga, pero hindi ko naman kasi hinahanap-hanap yung ganyan. Sus, sinasabi mo lang yan. Pag-isipan mo muna. Ipagpaalam mo kay Frank. Ay, kawawa yung asawa ko pag naiwan yun dito, Alice. Ay, ewan. Magbalik sa trabaho, ayaw ni Frank. Pati ba naman magbakasyon, bawal din? Ang layo-layo nyo na sa 30 anyos Hindi naman sa bawal. Oo nga no ate. Bakit hindi ka bumalik sa pagiging abogado nung malaki na yung mga anak mo? Sa tagal ko kasing natigil, pakiramdam ko. Nangalawang na ako. Paniguradong kailangan ko ulit mag-aral. Uy, ba't di ka nag-aral noon? Matanda na ako para gawin pa yun. Ay naku, daming palusot. Tumanda ka na sa kakapalusot mo. Ano bang ibig mong sabihin, Alice, ha? Wala naman. Napaisip lang ako. Napaisip saan? Kung masaya ka na ba? Masaya? Masaya saan? Kung kontento ka na ba sa buhay mo? Kumbaga, panatag na ba ang kalooban mo kung sakaling kunin ka na ng Diyos bukas makalawa? Alice naman. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. O, kita mo na. Takot ka pang matigok. Hindi ako takot mamatay. Lahat naman tayo doon ang punta. Lalo na ngayong 65 na ako. Alam kong ilang taon na lang ako dito sa mundo. Pero inaalala ko si Frank. Ayun na nga ang problema ate. Puro ka Frank. Paano naman ikaw? Yung gusto mo, yung pangarap mo kung meron pa, yun ang inaalala ko. Kasi simula nang mag-asawa ka ate, binuhos mo ang buong pagkatao mo sa pamilya mo. Hindi ba yun naman ang nararapat? Paano ka? Ano naman ang balik sa'yo nun? Alice, basta makita kong malusog at ligtas ang pamilya ko, higit sa sapat na balik na yon para sa akin. Oo na lang ate. Kahit ang totoo wala kasing kumu-question sa mga desisyon mo. Kaya tuloy nasasabi mo ang mga bagay na yan. Kasi nasanay ka ng tinatalikuran ng mga oportunidad sa buhay. Tony, naiintindihan ko naman ang gustong ipahiwatig ng kapatid ko. Hindi naman yun ang unang beses na tinanong niya ako kung masaya o kontento na ba ako sa buhay.
Kahit nung bata-bata pa lang kami, palagi niya akong sinasabihan na dapat daw ay hindi ko ibinuhos ang lahat ng panahon ko sa aking pamilya. Mas mainam daw kung bumalik ako sa trabaho ko noon para natupad ko naman ang mga personal kong pangarap. Pero masaya naman ako sa mga naging desisyon ko. Dahil nakita ko namang masaya at matibay ang pamilya ko. Lalo na kaming dalawa ni Frank. Masaya na akong nakatayo sa anino ni Frank. Wala sa isip ko ang sabayan o higitan ng mga narating niya. Dahil alam kong hindi niya magagawa ang responsibilidad niya bilang ama kung wala ang aking buong suporta. At sa loob ng 4 na dekada ay wala kaming naging malaking problema. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang paglawak ng aming pangiintindi. Hindi na namin pinag-aaksayahan ng oras sa mga maliliit na problema. Maliban na lang nung nakaraang taon. Bandang Enero noon nang may napansin akong kakaiba kay Frank. Nasa beranda ako sa 2nd palapag ng aming bahay para magpahangin. Nakita kong dumaan ang sasakyan ni Frank pero hindi ito huminto sa bahay. Sa halip ay dumiretso ito papuntang kabilang kanto. At inabot ng higit 1 oras bago nakauwi si Frank. Hindi ko ito pinansin, Tony. Inisip ko na baka may binili lang na kung ano ang asawa ko. Pero ilang beses na ulit ang ganong senaryo. Madalas ko nang nakikita si Frank na dadaan sa tapat ng bahay, pero sa kabilang kanto dumidiretso. Doon na ako kinutuban. Alam kong may ibang ginagawa si Frank, pero hindi ko sigurado kung ano. Kaya naman isang gabi, napagdesisyonan kong alamin kung ano ba talaga ang nangyayari sa asawa ko. Anong oras na ba? Ay, 6:00 na ng gabi. Paniguradong anumang oras dadaan na si Frank. Ay, dadaan o uuwi. Anong plano mo ngayon, Frank? Teka, dapat bang dito ako sa garahe naghihintay? Dapat bang magtago ako sa loob ng bahay? Ay. Si Luis tumatawag. Hello? Oh. Busy ka ba? Medyo, anak. Nagluluto ka? Hindi. Hindi, tapos na akong magluto. Bale anak, tawagan na lang kita mamaya, ha? Ha? Ayos ka lang ba, ma? Oo, ayos lang ako. Si Frank. Si Papa? Ano meron, ma? Anak, mamaya na tayo mag-usap, ha? Kailangan ko ng ibabato. Tatawagan na lang kita. Sige na, bye-bye. Ma, may problema ba? Dumiretso si Frank. Teka. Tama bang sundan ko siya? Ay, bahala na. Walang mangyayari kung wala akong gagawin. Ay, mabuti mabagal lang siyang magmaneho. Kumalat siya sa kanto. Amelia, tama ba tong ginagawa mo? Hindi naman siguro ako makikita dito sa pinagpwestuhan ko. Ay. Pero ano to? Ano bang ibig sabihin nito? Bakit pumarada si Frank sa ibang bahay? Kaninong bahay to? Bakit siya nandito? Lumabas ng kotse si Frank. Tumatawa siya. Sinong kausap niya?
babae. Bakit magkahawak sila ng kamay papasok ng bahay? Ano ba to? Anong nangyayari? Frank, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Huwag mo sabihin. Frank, may iba ka. Si Luis tumatawag. Hello? Anak? Ma, nasan ka? Pauwi ako dyan ha. Ano nangyayari? May problema ba? Kasi maganda yung tunog mo eh. Paano ba nangyayari? Wala anak, wala. Pauwi na rin ako. Pauwi? Bakit? Nasaan ka ba? Mamaya na tayo mag-usap anak. Mamaya na. Ma! Ma! Nakakapagod tong araw na to. Amelia, magpamasahe kaya tayo bukas. Ayoko doon sa mga madidilim na pagkamahal-mahal. Gusto ko yung palagi nating pinupuntahan dati. Yung sa mall, yung mga bulag. Sila lang yung nakakapagtanggal ng mga lamig ko sa katawan eh. Oh, bakit ako upo ka pa dyan? Halika na dito sa kama, matulog na tayo. Gaano katagal mo na akong niloloko? Ano yan? Narinig mo ko, Frank. Kaano katagal mo na akong niloloko? Amelia, utang na. Umamin ka na, Frank. Ano bang biro to? Frank, magsalita ka na. Anong gusto mong sabihin Sagutin ko? mo ang tanong ko! Hindi ko nga maintindihan sinasabi mo. Frank! Kitang-kita na ng dalawang mata ko kung nasan ka kanina. Hindi ka layuan. Magkahawak pa kayo ng kamay papasok ng bahay niya. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Gaano katagal mo na akong niloloko? Amelia, hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi mo alam anong sasabihin? Gaano katagal na, Frank? Ayokong paulit-ulit. Huli na to. Gaano na katagal? 3 taon. Amelia, hindi ko sinasadya. Pakiusap, maniwala ka sa akin, hindi ko sinasadya. Eh ano ngayon, Frank? Ano ngayon kung maniwala kung hindi mo sinasadya? Gagaan ba ang ginawa mong kasalanan? Maaabsuelto ka ba? Hindi ba ako masasaktan pag sinabi mong hindi mo sinasadya? At pwede ba? Meron bang hindi sinasadya pero 3 taon ka nang may kalaguyo? Hindi mo siguro sinasadyang makilala siya pero ginusto mong magpaakit sa kanya. Ginusto mo ang lahat ng to, Frank! Amelia. Bakit, Frank? Bakit nagawa mo sa akin to? May kulang pa ba? Hindi ka na ba masaya? O hindi mo na ako mahal? Amelia. Bakit, Frank? Bakit ngayon pa? 4 na dekada na, Frank! 4 na dekada na! Amelia, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Amelia. Ma? Ma? Paano nangyayari kay Mama? Ma? Ma? Tony, matangkad, palingkinitan, may kaputian at nasa 40 anyos, ang babaeng kinahuhumalingan ng asawa ko.
Akalain niyo yun. Sa isang 40 anyos na babae lang nagtapos ang 40 taong pagsasama namin ni Frank. Nagkakilala sila sa isang pagtitipon kasama ang mga kaibigan ni Frank. At naging madali para sa kanilang lahat dahil nagkataong sa kabilang kanto lang nakatira yung babae. Napakabilis ng mga pangyayari. Nadamay ang mga anak ko. Nalaman ng anak kong si Luis ang lahat ng mismong gabi ring yun. At syempre agad niyang tinawagan ng kanyang kapatid na si Carissa para ibalita ang masamang nagawa ng kanilang ama. Tony, sa magkaibang kwarto kami natulog ni Frank nung gabing yun at nung mga sumunod pang araw. Walang bangayang naganap pero hindi kami nagkikibuan. Ang mga anak ko naman ay salitan sa pagdalaw para kumustahin kami. Sa totoo lang, para akong nakalutang sa kawalan ng mga panahon na yun. Kahit kailan kasi ay hindi ko nakitaan ng senyales si Frank na magagawa niyang tumingin sa iba. Mas maiintindihan ko pa siguro kung nambabae siya nung kanyang kabataan. Hindi ngayon kung kailan bilang na ang mga taon namin sa mundo. Kulang pa sa tamis itong kape ko Dagdagan ko nga ng asukal. Magandang umaga, Amelia. Andito ka pa pala. Anong oras na? Bakit nasa bahay ka pa? Hindi mo na ako aalis. Ah, talaga? Naisip kong kailangan na nating mag-usap Hindi tayo pwedeng ganito na lang. Nasa isang bahay pero hindi nagkikibuan. At anong gusto mong pag-usapan natin, Frank? Sige nga. Yung nangyari. Yung nangyari? Amelia, patawarin mo na ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at ginawa ko yun. Pero nagawa ko na Nagkasala na ako. Alam ko yun. Natukso ako. Natukso? Paano ka natukso? Dahil mas bata siya? Mas maganda? Mas malakas? Mas masarap magluto? Mas napapatawa ka? Mas naaasikaso ba niya mga pangangailangan mo? Ano, Frank? Ano ang kinahigit ng babae mo kaysa sa akin? Amelia, please naman. Anong please? Akala ko ba gusto mong pag-usapan natin ang nangyari? Bakit ngayong tinatanong kita wala kang masagot? Dahil nga hindi ko alam. Hindi ko mapaliwanag sa iyo yung pakiramdam ng isang nabulag, natukso. Hindi mo rin maiintindihan dahil hindi ka katulad ko. Matibay pa sa bakal ang katapatan mo sa akin, di ba? Oo, dahil yun ang pinangako natin sa isa't isa sa harap ng Diyos. Okay, tamo sa'yo na rin ang galing. 4 na dekada na tayo. Minsan hahainan ka ng pagkakataon na maranasan ang isang bagay na matagal mo nang hindi nararanasan. At yun Ang muling ganahan. Ganahan? Ang muling makaramdam ng tuwa sa puso. Amelia naman, alam mong hindi na katulad ng dati ang pagmamahala natin, di ba? Para na lamang tayong matalik na magkaibigan. At sinong may sabi, Frank? Asawa pa rin ang tingin ko sa'yo. Hindi lang matalik na kaibigan. Masaya pa rin ang puso ko sa tuwing matutulog tayong magkatabi. Hinahanap-hanap pa rin kita kapag wala ka. At nag-aalala pa rin ako sa'yo sa tuwing nauhuli ka ng uwi. At kung bibigyan ako ng pagkakataong mamuhay sa ibang paraan gaya ng sinasabi mo, hindi ko to tatanggapin, Frank. Hindi ko tatanggapin. Dahil ito ang buhay na pinili ko. Ikaw na ang pinili ko. Ito na lang ang sagutin mo, Frank. Ngayong alam ko na ang ginawa mo. Hiwalay na ba kayo? Amelia, sandali lang. Bitiwan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Alam ko na mga dapat kong malaman. Hindi, Amelia. Bitaw sabi, Frank! Amelia! Pa, tama na.
Luis, Bitiwan niyo si Mama. Luis, nag-uusap pa kami ng mama mo. Mukha namang ayaw na ni Mama, kaya please pa, tama na. Luis, problema namin to mag-asawa, ha? Paalam ko. Pero hindi ako pwedeng manood na lang. Hindi ka kasali dito, okay? Ang higpit ng hawak mo sa braso ni Mama, oh, nasasaktan na siya. Luis! Pa, bitiw na. 4 na dekada, Frank. Malapit na sanang maging habang buhay. Nasa kaduluduluhan na tayo, Frank. Nasa huling mga taon na. Tapos, saka mo pa naisipang sirain ang lahat? Sana inagahan mo na lang. Para nagkaroon pa ako ng oras para magbagong buhay. Tony, masakit na ngang malaman na niloko ako ni Frank. Pero mas may lalala pa pala sa sitwasyon. Dahil sa kabila ng lahat, hindi pa rin nakipaghiwalay si Frank sa kabit niya. At aminado siyang wala siyang balak gawin yun. Akala ko kasi matatauhan siya ngayong alam ko na ang lahat. Akala ko magmamakaawa siyang ayusin namin ang aming pagsasama. Pero hindi ganun ang nangyari. Lumalabas pa na mas pinipili ni Frank ang babae niya kaysa sa akin. Pero Tony, sinubukan ko pa ring ilaban ang asawa ko. Nanatili pa rin ako sa bahay. Nagluluto pa rin ako ng pagkain para kay Frank. Sabay pa rin kami sa hapag kahit na hindi kami nagkikibuan. Inisip ko na baka magbago pa ang isip niya. Naging mabuti akong asawa sa kanya. Lahat ginawa ko para mapasaya siya. Siguro naman, hindi niya yun magagawang baliwalain. Sa tahanang pinagsaluhan namin ni Frank ng maraming taon. O Ma, pasok ka. Pasok ka, Ma, dali! Teka, anong ginagawa natin dito sa kondo na to? Sino bang dinadalaw natin? Wala tayong dinadalaw, Ma. Tama bang pumasok tayo nang walang paalam? Anong masasabi mo dito, Ma? Ha? Saan? 2-bedroom unit. Corner para may magandang view ka. Fully furnished pero huwag kang mag-alala, Ma. Tutulungan kitang mas pagandahin pa to. Yung kusina, kompleto na, wala ka nang iisipin dyan. Kailangan na natin bumili ng mas magandang kurtina tsaka yung mga kobre kama. Malapit sa ospital, malapit sa mall, tsaka may simbahan din na malapit. Mahigpit ang security, kaya safe na safe ka. Teka, ano bang sinasabi ninyo? Mura lang ang upa dito, Ma, kumpara sa iba kasi kaibigan ko yung may-ari. Ha? Pero kung naliliitan ka pa, Ma, sabihan mo lang kami, marami pa tayong pwedeng pagpilian. Ay, sandali. Luis, Carissa, ano ba ang ibig niyong sabihin? Bakit ba tayo nandito? Kaninong lugar ba to? Ma, surprise namin sa'yo to ni Kuya. Surprise? Napag-usapan kasi namin ni Kuya na... Na dito ka natitira. Ha? Ano kanyo? Dito? Dito na ako titira? Nasabi sa amin ni Tita Alice na gustong-gusto mo na umalis sa poder ni Papa pero hindi mo lang alam kung paano. Kaya ito, naghanap kami ni Carissa ng lugar para sa inyo. Pero... wala ka nang kailangang isipin sa renta. Kami na ni Carissa ang bahala doon. Pati tubig, kuryente, groceries, ayos na lahat, Ma. Naplano na namin ni Kuya. Ano? Ma, umalis ka na sa bahay, Ma. Iwan mo na si Papa. Mamuhay ka na ng malaya. Iwan ko na ang papa nyo? Huwag kang mag-alala, Ma. May kanya-kanya na kaming buhay ni Kuya. Hindi mo kailangang manatili sa isang pagsasamang may lamat na alang-alang sa amin. Hindi ka nag-iisa, Ma. Kakampi mo kami ni Kuya. Ay,
Sus, iiyak na naman po. Seryoso, ma. Andito kami ni Kuya para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Hindi ka namin pababayaan. Naku, very good naman talaga tong mga pamangkin ko. Kuya, wag mo ayusin yung pagkakatupi mo ng mga damit ni Mama. Bubulat-latin din yan pagdating natin sa kondo. Pag hindi kasi maayos yung tupi, malaking espasyo yung kakainin sa maleta. Ano ka ba? Kung ganyan ang gusto mo, dali-dalian mo yung kilos. Ilang oras na lang uuwi na si Papa. Nasa ba naman nakaramihan ng gamit ni Mama eh? Meron pa kaya sa kabilang kwarto? Ano ka ba? Basta dalian mo na. Totoo ba talaga tong nangyayari? Aalis na ba talaga ako sa bahay na to? Ayaw mong angkinin yung bahay. Anong gagawin natin? Pero, tama nga ang pagpapalaki ko sa mga pamangkin ko. Anong ikaw? Kasi, tingnan mo naman, ang bibilis kumilos. Akala ko ipapakita lang nila yung unit sa'yo. Sabay, handa rin para silang hakutin ka at ang mga gamit mo. Tama lang to, ate. Tama lang naiwan mo na ang asawa mong walang puso. Ang tanda-tanda na, nakuha pang lumandi. Wah! At napaka-typical, ano? Pinagpalit ka sa mas bata. Pero, ingot din itong si Frank eh. Ipagpapalit ka na nga lang sa mas bata nga, pero pakulubot na rin. Malamang sa malamang, walang dalaga at sariwang gustong pumatol sa kanya. Alice. Hiwalay na kayo, no? Pwede ko na siyang pagsalitaan ng masasama. Ang inaalala ko ngayon, paano ako magkakapera para sa buwan ng gastos? Anong trabaho ang pwede kong pasukan? Ay, ilusyonada ka ba? Senior ka na. Sinong tatanggap sa'yo? Higit 40 years kang walang work experience. Namnamin mo lang ang pag-aalaga sa'yo ng mga anak mo. Ano ka ba? Oy kayo, Luis, Carissa. Oh, Huwag niyong bababayaan tong nanay niyo, ha? Laking hirap nito sa inyo. Wala akong pake kung mga profesional kayo, ha? Pag-uumpugin ko kayo pag hindi niyo inalagaan ang nanay niyo. Opo. Ayos ba? Secured na ang kinabukasan mo. Luka-luka ka talaga. Ate, wala ka nang dapat alalahanin. Kasi kahit papaano, paniguradong mas haba pa ang buhay mo. Malalayo ka na sa taong matagal na palang umaabuso ng kabaitan mo. Magiging malaya ka na. Dapat nga excited ka pa eh. Kasi mag-uumpisa pa lang ang bago mong buhay. Ate. Alice, buong buhay ko. Buong buhay kong binigay ko kay Frank. Naging mabuting asawa naman ako. Naging tapat. Kinalimutan ko ang lahat sa akin para sa pamilya ko. Pero bakit sa ganito lang nauwi ang lahat? Bakit, Alice? Ma? 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 Ay, dyan lang kayo. Hayaan nyo lang ang mama nyo. Pero... Hayaan nyo siyang iyak ang lahat. Ha? Kailangan niya yan. Para mabawasan ang sakit na dinulot ng tatay nyo. Sige lang. Tony, naisip ng mga anak kong gulatin ng tatay nila sa biglaan kong pag-alis sa bahay. Para wala na raw paalamanan pa. Nagpapasalamat ako ng mga panahon na yon dahil hindi ako pinabayaan ng mga anak ko. Pinaramdam nila sa akin ang kanilang suporta at pagmamahal. Pero syempre hindi pa rin nawala ang takot ko. Sa edad ko kasing ito, dapat retired na ako sa stress at sama ng loob. Pero ito ko, kinailangan mag-umpisa uli. Hindi ko akalain na mauuwi sa pag-iisa
ang ilang dekada kong pagmamahal at pag-aaruga sa asawa ko. Mahal ko si Frank, Tony. Maaring hindi na gaya nung bata-bata pa kami pero mahal ko siya. Pinili kong manatiling tapat. Pero si Frank, piniling humabol sa huling biyahe. Tony, palagi nating naririnig ang mga katagang life begins after 40. Pero wala pa pala ito kumpara sa buhay kapag umakyat ka na ng 60. Senior na at nahiwalay pa sa asawa. Lalo na para sa katulad ko na naging mabuting may bahay lamang. Wala akong trabaho, kaya wala akong naipon. Kahit pa sabihin ng mga anak ko na sila na ang bahala sa akin, hindi pa rin ako panatag na umasa na lang basta sa kanila. May mga sarili na silang buhay. Si Luis nga may asawa at anak na. Kaya isa sa mga una kong ginawa pagkalipat ko ng tirahan ay maghanap ng pwedeng mapagkakitaan. Sigurado namang walang kumpanya ang tatanggap sa akin dahil sa edad ko. Hindi naman ako pwedeng magbalik sa pagiging abogado dahil marami na akong nalimutan. Kailangan ko pang mag-aral ulit. At isang realidad ang tumambad sa akin. Hindi madali ang magsimula ulit kapag may edad ka na. Ang tanging paraan na lang para magkaroon ako ng income ay ang magtayo ng negosyo. Pero saan naman ako kukuha ng kapital? Katakot-takot na sakit ng ulo ang dinanas ko, Tony. At syempre hindi nawawala sa listahan si Frank. Dahil kahit hiwalay na kami ng tirahan, hindi pa rin maiiwasang magkita kami, lalo na sa mga mahahalagang okasyon. Gaya na lamang nung kaarawan ng anak ko na si Carissa. Napakasarap ng pagkain. Magaling ang kinuha ni Carissa na caterer, ha? Anak ng ninang niya ang may-ari ng catering company. Masarap magluto ang buong pamilya nila. Kaya pala. Tsaka mababait. Binigyan nga ng discount si na Carissa. Ay, buti kung ganon. Amelia, Kasi, magandang gabi. Alice, mabuti naman at may discount. Paniguradong kakalat ang pangalan nila sa mga pwede ka bisita. bang makausap, Amelia? Ay, hindi ako aalis sa table namin kung yun ang iniisip mo. Kung gusto mong kausapin ang ate ko, maupo ka dyan at magsalita ka na. Amelia, please. Narinig mo ang sinabi ni Alice, Frank. Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Ano yon, Frank? Amelia, umuwi ka na sa bahay natin. Ako na lang ang aalis. Siya na lang daw ang aalis. Ilang buwan ka nang nakatira sa kondo. Frank, masaya na ako sa bago kong tirahan. Ayoko nang bumalik sa bahay mo. Bahay natin yun, Amelia. Bahay mo lang yon, Frank. Wala akong kailangan mula sa'yo. Pero may karapatan ka rin doon. Tinakwil ko ng lahat ng karapatan ko bilang asawa mo mula nung lalaman ko ang panloloko mo. Pero paano na tayo ngayon? Ano nang gagawin natin? Hiwalay na tayo. Ano pa ba ang gusto mo? Kasal pa rin tayo sa mata ng Diyos at sa batas. Ano ba ang pinupunto mo, Frank? Ay, naku, mukhang alam ko na to. Oo, naghiwalay na tayo. Pero may mga bagay tayong naipundar magkasama. Kaya ng bahay natin. Yung kotse, yung savings natin. Diretsuhin mo na ako, Frank. Siyempre karapatan mong makuha ang parte mo. At kailangan natin maayos yon para kung sakaling maisipan natin mapaanal yung kasal natin. Sinasabi ko na nga ba eh. Annulment? Nasa isip mo pa palang gawin yon? Eh, ang tanda-tanda na natin. Ang sabihin mo, balak niya siguro pakasalan yung kerida niya. Amelia, pwede kayo lumabas tayo para makapag-usap tayo na maayos? Yung tayong dalawa lang. Balak mo pa bang magpakasal sa iba, Frank? Amelia, please. Pinangakuan mo ba ng kasal yung babae mo? Hindi sa ganun, Amelia. Ang akin lang, kung maghihiwalay tayo, gawin nating maayos at legal ang lahat.
Para makuha mo yung dapat mong makuha. Wala akong gustong kunin mula sa'yo, Frank. Wala akong kailangan. Iyong-iyon ang lahat ng pera mo at ari-arian. Hindi ako maghahabol sa'yo kung yun ang inaalala mo. Hindi naman ganun ang iniisip ko, Amelia. Ang sinasabi ko lang Ang dapat... kapal na mukha mo! Hindi ka pa nakontento sa pangangaliwa mo? Gusto mo pa talagang dagdagan ang pasakit mo sa akin? Kung gusto mong pakasalan ang babae mo, maghintay ka munang mamatay ako bago mo magawa yon. Amelia, saan ka pupunta? Dali lang. Amelia, hindi pa tayo tapos mag-usap. Frank, pwede ba? Huwag ka dito gumawa ng gulo. Nasaan pang papunta sa restroom? Ate! Ate! Hintayin mo ako, ate! Pwede ba, Alice, lubayan mo muna ako? Nasaan na ba ang daan? Ate naman, wag mo ko iwan. Sabi ng mamaya na Alice, gusto ko mapag-isa. Dapat hinarap mo si Frank. Alice, mamaya na sabi. Dapat binigyan mo siya ng listahan ng mga kabayaran bago mo ibigay sa kanya ang annulment na gusto niya. Karapatan mong makuha ang bahay, ano? Pati yung van nyo. Yung lupa sa probinsya, sa inyo pa rin ba? Pati yun kunin mo. Lahat. Gamit lang ni Frank ang itira mo sa kanya. Ganun dapat. Alice, hindi naman ako nagpundar ng bahay na yon. Pero lahat ni Frank ang pinabayad doon. Pero ikaw ang nagpundar ng pamilya. Isang malaking semento lang ang bahay kung hindi ito gagawing tahanan. At ate, ikaw ang dahilan bakit naging maayos ang buhay ni Frank. Lalo na ng mga anak nyo. Nag-alaga ba si Frank ng mga anak niya? Hindi naman, di ba? Inalagaan naman niya. Binantayan, hindi inalagaan. Magkaiba yon. Tsaka ate naman, alam natin na kung wala ka, sa wala rin mapupunta ang perang pinagtrabahuhan ni Frank. Ayoko ng pag-usapan yan, Alice. Pwede ba? Ano bang alam nun sa pagsusubi? Puro gastos lang ang alam nun. Tignan mo ngayon, may babaeng pinagkakagastusan pa. Alice! Totoo naman ah. Kaya ate, pwede ba? Huwag kang masyadong mabait. Walang patutunguhan ang pagiging mahina mo. Hindi ako mahina. Pero hindi ka rin matapang. Kaya nga nagawang mambabae ng asawa mo. Masyado ka kung magtiwala. Alice, tama na. Ang kinin mo ang para sa'yo. Hindi na pwede yung puro puso lang. Pairalin mo ang utak mo, ate. Kunin mo ang mga karapatan mong makuha bilang legal na asawa. Bago pa ito mabigay ni Frank sa kung sino-sinong babae lang. Tony, hindi pa nakontento si Frank na wala na ako sa tabi niya. Gusto pa niyang gawing legal ang lahat. Sa edad naming ito, ano pang silbi ng pagpapawalang bisa ng kasal namin? Anong benepisyo makukuha namin doon? Sabi ni Frank, gusto raw niyang ibigay ang nararapat sa akin. Siyempre hindi ako naniwala. At kahit pa sabihin nating totoo yun, wala rin akong balak tanggapin ang kahit anong ibibigay niya. Dahil para na rin akong tumanggap ng danyos sa pagsira niya sa pagsasama namin. Tony, sa mga sumunod na buwan ay inasikaso kong naisip kong maliit na negosyo. Magaling kasi akong gumawa ng iba't ibang klase ng atsara. Handa namang magpautang ang kapatid kong si Alice. Total hindi naman kalakihan ang perang kailangan para simulan ito. At habang abala ako doon, ay nag-aabang din ako ng balita mula kay Frank. Balita kong nakaisip na siya ng paraan kung paano mapapawalang bisa ang kasal namin. Pero wala akong narinig mula kay Frank sa loob ng ilang buwan. Sabi ng kapatid kong si Alice, baka raw natauhan sa ilusyon niyang magpakasal. Hanggang sa isang araw, tumawag si Frank sa akin at gusto raw akong makausap ng personal. Sa isip-isip ko, baka ito na ang hinihintay ko. Baka may kailangan na akong pirmahan o kung anuman na permanenteng bubura sa kasal namin ni Frank. Sigurado ka bang yan lang ang gusto mong orderan? Ayos na ako, Frank. Hindi naman ako gutom. Well, pwede kang umorder ng paborito mo yung... Frank, ayos lang ako. Pwede bang umpisahan na natin ang pag-uusap? Wala ko masyadong oras. Pupunta sa bahay si Alice. Doon siya sa bahay manananghalian kasama ang mga bata. Isa
Paya mga batang yan. Hindi man lang ako nagawang dalawin. Si Carissa nagagawa pang tumawag-tawag paminsan-minsan pero si Luis, wala. Kahit nung kaarawan ni Carissa, hindi rin ako masyadong kinausap. Mas nakipagkwentuhan pa sa mga kaibigan ni Carissa. Masisisi mo ba ang anak mo? Bakit? Porque ba naghiwalay na tayo natigil na yung pagiging ama ko sa kanila. Ang lumalabas kasi, ikaw mas kinakampihan nila At nagtataka ka pa? Alangan namang ikaw ang kampihan nila. Sinong nasa matinong pag-iisip ang gagawa nun? Ang akin lang, dapat nasa gitna lang sila. Oo, nagkasala ako sa iyo pero naging mabuting ama naman ako sa kanila, di ba? Hindi ako nagkulang sa pagbibigay ng mga pangangailangan nila. Pinag-aral ko sila. Binigay ko yung mga luho nila. Frank, bakit mo sinusumbat ang mga responsibilidad mo sa kanila? Eka, hindi ako nanunumbat. Ang akin lang, nagkamali lang ako ng isang beses. Handa na silang kalimutan ang tungkol sa akin. Hindi naman doon nasusukat ang pagiging ama mo, Frank. Dahil kung talagang mahal mo ang mga anak mo, hindi mo sasaktan ang nanay nila. Hindi ka gagawa ng mga bagay na makakasira sa pamilyang kinalakihan nila. Akala mo ba? Ako lang ang nasaktan mo? Teka, Amelia, kumalma ka muna. Apektado lalo ang mga bata, Frank. Trinaitor mo rin sila dahil sinira mo ang imahe ng masayang pagsasama ng kanilang mga magulang. Teka nga. Bakit ba? Kung san-san na napunta ang usapan. Akin na mga dokumento. Kung meron kang ipapabasa o papipirmahan, ilabas mo na. Ayoko nang magtagal dito kasama ka. Dokumento? Anong dokumento? Hindi ba't gusto mong gawing legal ang paghihiwalay natin? Pues, ibibigay ko na sa iyo ang kalayaang gusto mo. Amelia, hindi ganun kadali yun. Mahabang proseso yung pagpapawalang bisa ng kasal natin. Wala akong dalang kahit ano ngayon maliban sa sarili ko. Ano? Ano pat nagkita tayo? Para saan pa? Papunta na nga sana ako doon pero bigla-bigla ka nagagalit. Well, hindi ba tayo pwede mag-usap ng payapa? Frank, diretsuhin mo na ako para matapos na. Ano mang kailangan mo? Una sa lahat, Amelia, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako sa mga ginawa kong pagkakamali. Alam ko sobra kitang nasaktan, oo. Nabulag ako sa makamundong bagay. Pero sana patawarin mo ako, Amelia. Ano pa? Ano pa ang gusto mong sabihin? Sabi mo kasi una sa lahat. Ibig sabihin may kasunod pa. O ano yon? Amelia, wala na kami ni Yasmin. Nakipag-iwalay na ako sa kanya. Ano ngayon? Ano ngayon kung hiwalay na kayo? Amelia, natauhan ako. Please, bumalik na tayo sa dati. Umuwi ka na sa akin. 3 taon, Frank? Tapos ngayon ka lang natauhan? Natauhan ka lang nung naranasan mo ang buhay na wala ako? Nung napagtanto mong hindi kayang punan ng kirida mo mga ginagawa ko para sa'yo? Mali ba pag inamin kong oo? Dahil oo. Tama ka, Amelia. Hindi ko ikakaila yung mga sinabi mo. Saka ko lang naramdaman na malaki ang nawala sa akin nung iniwan mo ako. Nung iwan kita? Kung magsalita ka, akala mo akong may atraso sa'yo. Naghiwalay tayo, Frank. Naghiwalay tayo dahil mas pinili mo ang kabit mo. Well, kaya nga ako nandito ngayon sa harap mo para itama yung pagkakamali ko. Amelia, matanda na tayo. Kaya mo ba ipagkakait yung kapatawaran mo? Ganon. Pag matanda na, kailangan maluwag na sa pagpapatawad. Alam mo sa asta mo ngayon, lalong lumalabong mapatawad kita. Ikaw pang may apog na madaliin ang pagpapatawad ko sa'yo. Isang beses pa lang naman ako nagkamali. Isang beses, pero ang pinakamalalim na pagkakamali pa ang ginawa mo. Frank, ano ba? Maliit na bagay lang ba to sa'yo? Siyempre hindi. Bakit pilit
pilit mong pinapagaan ang kasalanan mo. Parang wala kang pakialam kahit gaano katindi pa ang sugat na binigay mo sa akin. Frank, nasira ang buhay ko sa ginawa mo. Akala ko masaya tayo. Akala ko sapat na ang lahat-lahat ng binigay ko. Kaya pasensya na, Frank, ha? Hindi ko matatanggap ang gusto mong mangyari. Amelia, pakiusap. Pag-isipan mo muna lahat ng Hindi ako to. katulad mo, Frank. Hindi ko ugaling makipagpatintero. Ang pinili ko, pinili ko. Ang iniwan ko. Kasi alam ko kung paano panindigan ang bawat desisyong ginagawa ko. Huwag mo na akong paglaruan, Frank. Gusto kong maging masaya ang nalalabi kong mga taon sa mundo. Amelia naman, pakiusap. Sapat na ang 4 na dekadang binigay ko sa'yo, Frank. Nagpapasalamat ako't niloko mo ko. Dahil ngayon alam ko na, may buhay pa rin naghihintay sa akin. Kahit wala ka na. Tony, nung una mas matimbang pa ang pagmamahal ko kay Frank kesa sa kasalanang ginawa niya. Nanatili pa nga ako sa tabi niya at nagbakasakaling maayos pa namin ang lahat. Pero nang tumagal, mas matimbang na sa akin ang panatag na kalooban. Siyempre may natitira pa rin akong pagmamahal sa asawa ko. Pero hindi ko na yata kakayaning bumalik pa sa piling niya. Masyado nang malalim ang sugat. Marami na akong iniluha. Nasaktan na rin ang mga anak ko. Malayo na ang narating ng hiwalayan namin ni Frank para balikan pa siya. Iniisip ko na lang na mabuti na rin siguro ang nangyari dahil nagkaroon ako ng pagkakataong unahin naman ang sarili ko. May ilang taon pa akong nalalabi sa mundo at gusto kong sulitin yun sa paggawa ng mga bagay na makapagpapasaya naman sa akin. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Amelia. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.